Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita sa Santa Veronica, isa sa mga unang banal ng ating simbahan. At sa tradisyon ng ating simbahan, bagamat wala siya sa banal na kasulatan, siya yung babae na lumapit kay Jesus dahil sa habang na naramdaman niya nung habang pasan-pasan ng ating Panginoon ang kanyang krus at ipinunas ang kanyang belo sa mukha ng ating Panginoon. At sa pagkakapunas po nito ay nalathala ang mukha ng ating Panginoon. At sa tradisyon din ng simbahan, ang belong ito ay nagpapasa-pasa. Pero ito yung tinuturing na isa sa pinakamahalagang relic ng simbahan na matatagpuan natin sa Roma. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang na banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni Santa Veronica, ipag-utos mong kami mabuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kahapunan, si Akas na anak ni Hutam at apo naman ni Suyas na hari ng Huda, ang Jerusalem isinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan,
ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na aniway mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, "Isama mo ang iyong anak na si Ser-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas at sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ang anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit hindi nagniningas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak na si Remalias at kanilang sinabi, "Lusubin natin ang Huda, pasukin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabel." Akong Panginoon na nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria'y mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman nawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang puon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dapong mataas na kalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ng dulot, sa lahat ng bansa nitong sinasunuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muong ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakatutulad sa pangamba nila ay ang pagluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sana ang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sali na natili pa rito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ay paparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Corazin, Bethsaida at Capernaum. Sa kasaysayan ng simbahan kay di sa banal na kasulatan, napakaraming mga biyaya tinanggap ng mga bayang ito. Sa kasaysayan, ang Corazin, ang sinasabing lugar kung saan matatagpuan yung natawag nating Seat of Moses. Samantala, ang Bethsaida ay lugar kung saan naganap ang isa sa mahalagang milagro ng Panginoon. Ito yung pagpaparami sa tinapay at isda na nagpakain sa napakaraming tao. Samantala, ang Capernaum, ito yung bayan ni Pedro, ni San Pedro, at ito na rin kinikilalang pangalawang tahanan ng ating Panginoon. Dahil kadalasan, dito pumupunta si Jesus kasama ang kanyang mga apostol sa patuloy nilang pagkapahayag ng mabuting balita. Kaya makikita natin na napakarami ng biyaya tinanggap ng mga bayang ito. At dagdag pa dito ay yung maraming kababalaghang ginawa ng ating Panginoon sa kanila. Yung kanilang pagkadinig sa mabuting balita ng kaligtasan at hindi paanyaya ng Panginoon na magbalik loob sila. Pero ang lahat ng ito ay tinabagang ipinagwalang bahala ng mga taga-bayang ito. Kaya naman ganoon na lamang ang panalta ng ating Panginoon sa kanila. Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias ay nandun yung banta laban kay Haring Ahas. Kasi nga, itong Syria at kaya din itong Northern Kingdom ng Israel ay nagbabadya na lusubin ito. Pero sabi nga ni Propeta Isaias, pinasasabi sa akin ng Panginoon na manatili siyang tapat sa ating Panginoon at huwag makipag-alyansa sa anumang bayan o sa anumang bansa para lamang may pagtanggol ang kanyang kaharian. Pero hindi nakinig itong si Ahas. Sa halip ay nakipag-alyansa siya sa Assyria at dahil dito, bumagsak din po ang kaharian ni Ahas. Nagbigay ng babala ang Diyos, pero hindi ito pinakinggan. Pero hindi na nangyari dito sa tatlong bayang ito. Nagbigay ng babala ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, pero binaliwala nila ito. Pero kung titignan natin mga kapatid, bagamat mabigat ang panalita ni Jesus laban sa mga bayang ito, habi nga sinumbatan ni Jesus sa mga bayang ito dahil nga sa kanilang kawalan dahil nga sa kanilang kawalan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, mahalaga na makita natin dito na hindi ito galit. Kundi ang ginawa ni Jesus ay
an act of love and mercy. It is an act of love and mercy. Bakit act of love and mercy? Sapagkat nais ng ating Panginoon na itama ang kanilang pagkakamali. Nais ng Panginoon na pagsisihan nila, taligdan ang kanilang mga kasalanan. Dahil ito magiging daan nila sa pagbagsak. Itong magiging daan nila patungo sa kapahamakan kapag sila ay hindi nagbago, kapag sila ay hindi nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So kung titignan natin sa unang pandinig, para bagang galit ang ating Panginoon. Pero sa katotohanan, hindi ito galit. Kundi sabi nga ay holy rebuke. Holy rebuke. Ang tawag pa nga dito ay holy wrath. Meron bang ganon? Yung banal na pagkagalit. Siguro ang Diyos kaya iyon. Dahil nga, ang purpose niya ay itama. Bakit? Kasi mahal niya ang mga tao doon. Hindi lang mga tao doon, kundi mahal niya ang lahat ng tao. Kaya nga ang panawagan ng Panginoon parati ay pagsisiyatalitan ang kanilang kasalanan at magbalik loob sa Diyos dahil ayon ng Diyos na mapahamak ang bawat isa sa atin na ibinubunga ng ating pagkakasala. Ngayon, sa karanasan natin, halimbawa, isang magandang halimbawa nito ay ang ating mga magulang. Ang ating mga magulang. Nung bata ako, ang sabi ng mga kaklase ko, kapag hindi ka daw pinapagalitan ng magulang mo, pinapalo, sabi nila hindi ka daw mahal. Totoo kaya iyon? Sa mga nanay at tatay, kapag daw di pinapalo, pinagagalitan ng mga anak, ay hindi daw tayo mahal ng ating mga magulang. Yun ang sabi ng mga kaklase ko doon ako ay elementary. Ewan ko lang ako kung totoo. Kaya sabi ko, sana pala mapagalitan na lang ako parati. Pero sa mga magulang, halimbawa nga po, kapag nagkakamali ang mga anak, ang natural instinct ng mga magulang ay magalit ka agad. Magalit ka agad. Andun yung outburst ng emotion, mapagsalita mo na hindi maganda, maring maamura mo pa yan. Pero bakit nyo ba ginagawa iyan? Dahil nga nagkamali siya, gusto nyo itama. Pero siguro, magandang pagnilayan din natin tignan kung paano ang magandang pamamaraan para itama ang isang anak o mga anak na nagkakamali. Hindi ka agad yung magpapakita ng matinding galit na pagsasalita agad sila ng hindi maganda, mapapalo ka agad sila, parurusahan ka agad sila, kundi siguro yung unay kausapin muna ng masinsinan, mahinahon ang mga anak na nagkakamali. At ipadaman na kaya siya pinagsasabihan ay dahil may mali siyang nagawa. Ipaliwanag sa kanya yung mali niyang nagawa. Pero minsan, sadyang matigas ang ulo ng mga anak. Kaya may mga pagkakataon talaga na maaari mapagbuhatan ng kamay o dili kaya ay patuloy na ipaliwanag sa anak. O sabihin natin na, pagalitan nyo na, maaaring dumating sa punto na mapalo na siya, yung tinatawag nating tough love. Pero bakit nagagawin ito? Hindi dahil sa galit kayo, dahil hindi lamang sa galit kayo, kundi nais ninyong sila ay itama sa kanilang pagkakamali. At maganda na tulungan sila na ma-realize nila bakit mali yung kanilang ginagawa. Mas mahirap naman na hayaan nyo na lamang siya na ganun. Siguro nga, meron na tinatawag na tough love. Maring, meron naman kasing gamitin salitang parusa. Kasi pag parusa, very negative kagad ang connotation sa atin ng salitang parusa. Kundi,
Basta imulat sila na mali ang kanilang ginagawa. Siguro nga minsan kinakailangan mapalo, maripingutin, huwag nyo naman ilublob sa drum. Huwag nyo mailublob sa high tide. Pero kinakailangan kasi parang, ibang para yung term natin, matauhan siya. Kinakailangan minsan matauhan tayo na mali yung ginagawa natin at hindi na tama yung ating ginagawa. At pagka ganon, yun nga, pumapasok yung term natin na tough love. Masakit man sa magulang na parusalop o pagalitan o di kaya ay paluin ng kanilang mga anak. Pero may pagkakataon, siguro kinakailangan gawin ito upang matauhan ang isang tao. Upang matauhan ang isang tao na mali ang kanyang ginagawa. Siguro hindi lang din yan sa loob ng pamilya, maging sa mga kaibigan natin. Masama kung kaibigan mo, mali na nga, kinakampihan mo pa. Masama, mali na nga kaibigan mo, kinakampihan mo pa. Bakit? Kasi may pakinabang ka sa kanya. Mali iyon. Hindi ka tunay na kaibigan. Mali na nga siya, kinakampihan mo pa. May pagkakataon na kinakailangan ding supilin, pagsabihan ang ating mga kaibigan kung mali na siya, lalo tigit yung kaibigan mo, hindi marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Lalo tigit yung kaibigan mo ay parating meron na lang isasagot sa lahat ng kanyang ginagawa just to justify his act. Pagka ganon, kinukonsinti mo siya. Pagka ganon, hindi ka kaibigan, manggagamit ka lamang. Darating sa punto ng ating buhay, mga kapatid, na kinakailangan nating itama, palalahanan. Kaya sabihin natin na masaktan yung taong iyon sa kanyang damdamin. Pero ito naman magiging daan upang itama ang kanyang pagkakamali, maging sa ating pamilya, kaibigan, o kasama sa trabaho, o kasama sa anumang grupo. Mahalaga na magawa natin ito dahil mahal natin sila, mahal natin siya, kaya gusto natin siyang itama sa kanyang pagkakamali. Amen. Nakalimutan po ako, upo po muna. Tukol naman ho kay Santa Veronica. Sabi patron, kagabi nag-research pa ako bakit pa siya naging patron ng mga kamarero. Although sa previously nasasabi na sa akin yan, pero siya nabasa ko sa post ng ating FB page, ay dahil siya na yung unang parang naging tagapag-alaga ng larawan ng ating Panginoon. Dahil nga dun sa ipinahid niyang birang sa mukha ni Jesus. Kaya sa araw na ito ay sama natin sa ating mga panalangin, mga kamarero ng ating simbahan, ng ating parokya, na nangangalaga, namimintuho sa mga santo at santa, dalatigit sa pasyon ng ating Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi lang kayo ang nangangalaga, kundi ang mga santo at santa na kinakatawan ng mga imahen na nasa pangangalaga ninyo, ang unang nangangalaga rin sa inyo. Ang tawag sa atin, nangangalaga ng mga puon, pero sa isang banda, sila yung nangangalaga sa inyo. Sila yung nangangalaga sa atin. Bakit? Dahil sila, yung kanilang buhay, ay nagsisilbing inspirasyon natin
upang mabuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Sila nangangalaga sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin. Tapos na. Magsitayo ng lahat. Matiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ating itutugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkakamasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hunghang at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Angel Boy Cruz Jr., Leven Lucas at Ravenel Santos. Ngayon din, patuloy nating dalangin ang natatayang kahilingan ni na Rachel Tubana, Maria Cristina Laderas Mangginaw, Carmen Mangahas at Shona Recaccio. Para sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan na si Epifania Vasquez, para sa patuloy na pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Emilio Carpio Sr. at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Nia, Isabelita, Angel, Lourdes, Arnulfo, Donata, Camila, Vicente, Pasencia, Marciana at Angelo Jamir. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkulob mo ang aming mapagpakumbabang paglilingkod, ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod, at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesus, kami nililigid ng mga banal na tao. Sila mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Puspos na lalhati ang langit at Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Nangamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para hayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Veronica, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Dona nobis pace, dona nobis pace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalaking magkamit din ng magmamalo na kabutihang ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.